Ito po, magandang pag-usapan po, ano? Medyo nakakabahala po mga kabida, no? Ito hong balita ng The Philippine Star patungkol ho sa ating budget deficit, ano? Now, ano po itong budget deficit? Ang budget deficit po, in layman's term, ito po yung gastos versus income, ano? Expenditures versus revenue. Alright? Now, ayon po sa balita ng The Philippine Star, posted 11 hours ago po mga kabida, no? Babasahin ko lang po ito ha, tapos we will discuss it, okay? Just in, the country's budget deficit widened 76% to reach 479 billion pesos in the first quarter as the expansion of state expenditures outpaced revenue collection. Mantakin nyo yan. Mas malaki pa po yung ating expenditures kumpara dun po sa ating income na pumasok po, ano, mga kabida. Government spending jumped 22% to 1.48 trillion pesos, while revenues only inch up 7%, equivalent to 998.2 billion pesos. Yun yung problema eh. Mas malaki yung ating gastos. 22% po mga kabida, kumpara po natin sa revenue o income po natin na nasa 7% lang po. Ano? Ito yung nakakabahala, gaya ng sinabi ko po kanina, kasi ho, baka po matulad ho tayo mga kabida sa Venezuela. No? Ang Venezuela po ay tinaguri ang merong pinakamalaking oil reserve sa buong mundo. Pero ang nangyari po sa kanila po nabangkra po mga kabida, no? Dahil ho sa mismanagement po ng kanilang resources at yung kanilang funds. Umabot sa point na yung halaga po ng pera po sa Venezuela nawalan po ng value. Okay? In fact, marami hong mga pera nagkalat daw sa kanilang mga streets doon, ano? Pero wala hong pumulot kasi walang value eh. So ayaw po nating matulad po sa kanila, mga kabida, na baka po gigising ho tayo, tapos yun na po wala na pong halaga yung peso. Di ba? Tapos nagkukumahog na po yung mga tao, maghanap po ng pagkain, dahil wala na pong pagkain. Kasi paano ho? Wala nang value yung pera. So paano ho magbenta yung mga negosyante, yung mga tindahan, ano? So ayaw po nating mangyari yan. So sana ito po ay maagapan po mga kabida, no? Itong medyo nakakabahalang sitwasyon po ng ating finances. Bakit po nagkaganito? Anong sa tingin ho ninyo yung kakulangan po ng gobyerno, ano? Okay? Gastos ng gastos po tayo Yun yung problema. Meron po tayong ginawang investment funds, ito hong Maharlika. Pero ano bang nangyari po sa Maharlika? Meron po ba tayong investors? May nag-invest po ba, ano? Kumikita ba ang Maharlika po mga kabida? Di ba yung latest po na balita, walang pumasok na investors o foreign investors. Yung ginawa po ng Maharlika, nag-invest na lang sa local, ano? Tapos yung investment na ginawa ho nila, mining pa. Oh. So yun yung problema po ngayon. Ano? Puro po tayo gastos, ano? Okay? Namimigay ho tayo ng pera parang sinong mayaman. Okay? Ayuda dito, ayuda doon. Walang katapusang ayuda. Tapos nangungutang ho tayo, ano? Marami ho tayong binenta po mga kabida ng mga resources po natin pero hindi natin alam kung saan napunta yung ating binenta, yung proceeds po, ano? Wala hong accounting, hindi ho pinakita po sa publiko. Oh, yun yung masakla po dito. Ano, baka, yun nga balang araw, baka gigising na lang po tayo. Yun na po. Tapos na po yung Pilipinas, mga kabida, no? Okay, magbasa po tayo ng mga comments dito ho sa post po ng The Philippine Star, no? Yung kanila pong comment section, meron pong 6.6 thousand reactions, 1.7 thousand comments, and 3.6 thousand shares, ano? Eto, babasahin ko lang po yung ilan sa mga reactions po mga kabida, no? Worst government ever.
Kung bumaba ang fuel, dapat bumaba din ang other commodities like power, transportation, food, and others that are using fuel. Bumaba nga, wala namang regulation between those commodities, mahal pa rin ang mga bilihin. Alright? Okay, eto pa po mga kabida. Huge expenditure, aka ayuda, during nationwide promotion of admin pick candidates. Okay? Worst government ever. Huge expenditure but no major infrastructures. Okay? Yun nga eh. Yung napansin po natin, wala akong infrastructure projects itong Marcos administration. Yung kanila hong flagship project lang po eh, itong ayuda eh. The whole stretch of 3 years, no? First half po ng term ng administrasyong ito. Eh wala ho tayong ibang narinig. Ayuda, 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 ano? Wala hong malalaking tickets mga kabida, no? Po, para sa opportunity sana na magkaroon po ng trabaho yung ating mga kababayan, ano? The deficit hitting 479 billion pesos is just the first quarter is honestly alarming. Government spending surged by 22%, pero revenue only went up by 7%. Halatang may imbalance. May imbalance talaga, ano? Imbalance, napakalaki yung imbalance po, ano? I'm not against spending, lalo na kung para sa essential services, pero kung ganito kalaki ang agwat, someone has to be held accountable. Hindi pwedeng basta gastos ng gastos without concrete results. Saan napunta yung trillion na yan? Yun yung tanong. Ano? That's what happens when good condition concrete roads are being demolished. Again, for a reconcreting and other useless projects that spend billions of pesos. Ayan. Bagong Pilipinas pa more. Instead of being busy fighting your enemies, focus on resolving issues and concern of our economy. Wag puro campaign, promises lang, ano? Yan problema kasi dito mga kabida, ang gobyerno po ay nakafocus parati doon sa kanilang kalaban sa politika, ano? Wala hong focus doon po sa immediate concerns, ano? Yung problema po sa ating bansa, okay? Kakulangan po ng trabaho, kakulangan po ng opportunity, ano? Yun ang problema po na nakita ko po, ano? The budget deficit has reached a staggering 76%, with expenditure significantly exceeding revenues. This is a serious issue. It's evident that, as my professors here in University of the Philippines have pointed out, those in key positions lack expertise in financial management. Basta po, kilala, may nag-endorse, kukunin. Yun yung problema po sa atin dito sa Pilipinas, ano? Kumbaga, dahil ho sa political debt, ano? Meaning, utang po natin doon po sa mga taong tumulong po sa atin nung kampanya, kahit na wala hong kwalifikasyon, hindi ho kwalipikado yon, nilalagay natin sa pwesto, lalong-lalo na po sa mga sensitive positions, ano? So, yun yung resulta. So, yun po, ano? Dapat talaga baguhin ang qualification ng mga tatakbo sa key positions, hindi lang yung basta-basta read and write, okay? Yun po, no? Susugal talaga just to defeat Duterte's most expensive election ever, ano? Midterm elections pala yan. What more at the end of his term? Okay? Ito, first quarter pa lang ito, ano? Meron pa pong second quarter, third quarter, the whole stretch of 2025. Okay? Ano kayang mangyayari po, ano? Ako, sigurado po ako, lolobo talaga ito, ano? Second quarter, third quarter, fourth quarter, ano? Hindi ho tayo makaka-recover basta-basta. Okay? So, dapat maghanap po ng paraan ang gobyernong ito, ano? Mga kabida. Yun yung medyo worry ko, mga kabida, ano? Yung future po ng ating next generations. Kung ganito na lang po palagi, ano? Budget deficit always. Kailan lang po ito nangyari, itong budget deficit, mga kabida? Tagal na po ito, ano? Okay? Always lang po, band-aid solution. Dapat
maghanap po tayo ng one-time solution, ano, para ho dito, mga kabida. Okay? I-capitalize natin yung resources po natin. Hindi ho basta-basta na lang i-dispose. Kagaya ho ng gold reserve po natin. Diba? Yung ibang bansa nga, mas pinili ho nila na i-reserve yung kanila pong resources kaysa ibenta, no? Okay? Pero tayo, nagbenta po tayo ng mga reserves po natin. Okay? So, yun po. Medyo nakakabahala po mga kabida, pero sana maagapan po sa lalong madaling panahon, ano, ito hong ating budget deficit. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong comment and pananaw po dito, mga